Ako pala si Wahing na ang trabaho ko ay embalmer. 10 years na akong gaganto imbasa mo. Natuto ako sa aking ama. Una ako, takot na takot pa ako niyon. Pag nakita kong patay, kasama ko na aking ama eh. Pag nakikita ko yung patay, ako tatago na. Hahanapin ako ng aking ama. Saan ako? Takbo lang agad ako. Pag nakita ko nakakarga na yung patay, saka ako lalabas. Takot ako yung simula na yun eh. Pag ako nakahawak ako sa patay, yun, doon na wala ang takot ko. Yung namawak lang ako sa patay, na wala ang takot ko. Ganito pala to, na ang patay, kahit anong gawin mo, hindi na mga hindi yun. Nakikita ko ginagawa kang ama, kung paano gawin niya yung, paano pagkakuha ng ugat na gano'n. Hanggat na natuto ako, na-try ko, ganito pala. Gala. Tambay, gala. Yan, tambay. Walang hilig sa pag-aaral na nung araw eh. Kasi gala, punta sa party, gano'n lang. Kaya ang aking ama, ang trabaho niya, ganito na talaga eh. Hindi ko iasa sa aking magulang na uuwi, kakain, tutulog, gagala. Dahil ayoko nga ganitong trabaho. Yung experience ko naman, kaya magkakaanak din ako, magkakasawa din ako. Kaya ganito ang trabaho na inaso ko. Hindi ko, parang 12, 13, gano'n. Sa ko, kuha ng ugat, lalagyan ng formalin, tapos saka ka magdudugo. Bibisan, tapos may make-upan, gano'n. Pag nakikita ko lang kung anong bagay sa kanya, basta lagay mo to, lagay mo sa ganito, lagyan ko ng eyeliner eh. Pilik mata, kilay. Basta laging yung patay mo, laging parang tulog lamang. Yun ang ginagawa ko. Wala. Pero yung limang loob. Sa loob lang yun, hindi naman yun tatanggalin. Hindi po tinatanggal. Hindi. Pag yun yung mga crime scene lang, kunyari hindi alam ang kinamatay, gano'n. Bibiyakin yun, hanapin namin kung anong kinamatay niya. Pwede yung sa puso, o atake sa puso, may gano'n. May mga sadya tayo, Sa Soko, pag nagsasoko na kami. Sa Soko naman, pinapanood ko lang, una dati, pinapanood ko lang siya kung paano magbiyak. Biniyak niya, gano'n. Sabi ko, sir, pwede nga ako naman, padalwa na yun, sir ako naman, Ito, tinuturo niya sa akin, ito, tanggalin mo to, yun. Sa hanggat na natuto ko na natuto. Parang, siya, may lalaki. Yung puso natin, minsan, pag itake sa puso, ang puso natin, maliit lang yan. Lalaki yun, na puro dugo, yung sa dugo pa na yan. Meron na, ako nagbe-makeup, parang hindi naman masyadong, yung guli-guli mo lang na minadaan, parang bigla lang yun. Yun lang ang experience ko. Wala yung isa yung mga nabangon na wala. Mas mahal may aksidente. Simula ulo hanggang paa ay durog. Yung mas mahirap. Bago mo buuin yun. Siguro mga kalating araw mo bago mo maubos ang kakatahin yun. Minsan, alangan ako, ayoko may ganong salmin. Kasi hindi ko makita kasi paano tinatahi ko. Yun. Hintay mong maliliit, tatayin mo talaga. Ang hirap. Masakit pa sa lalamunan ng formalin. Ang formalin talaga ang mas number 1. Huwag kang masisita sa mata dahil bulag ka. Kakatakot yun. Yun ang mahirap. Mga kaibigan ko, pag mga kakilala ko yung bubble sa ko, yan hindi ko mo talaga malilimutan pag matagal mo lang kasama sa mamamatay, wala kang makuwang embalmer na ikaw mag-iimbalsa mo. Yan ang hindi mo makakalimutan. Parang kaibigan mo pinatay mo. Patay na, papatay mo pa. Yun ang mahirap. Aba, naiyak ako nga habang ko siya binabalsa mo. Talagang iyak ako ng iyak. Yun ang ginagawa ko. Tapos po? Lagi, aayusin na kita. Ganito, kaibigan. Huwag mo ko paarapan. Baka ako kuwali mo din. Yan ang ko. Kinakausap niyo din po? Nakakausapin mo siya. Baka mamaya ilahi ng paa mo pag drive. Mayroong nagalit na ang gusto nila ipalagay ito, nakalimutan ko na mailagay yung pustiso. Yun ang mahirap yung saka kaya madali mo dahil kasi maraming patay may nakapagsabi pala sa mga boy na hintayin yung pustiso at makakabit ko. Ako naman hindi naman sinabi sa akin. Hindi ako binalsam ko. Yung dumating yung pustiso, yung balsamado na, ang galit sa ng pamilya. Sir, hindi ko alam Hindi, kabit mo yun, hindi ko may kakabit yun, matigas na Sa tatay ko, mayroon last akong naikwento, kasama din ng aking ina
Meron silang binalsa mo na sa bahay, binalsa mo. Doon sila sa taas. May kasama siyang boy na ang kinamatay yata ay atake daw, sabi atake. Di punta sa bahay, balsa mo yun. Yung pala, buhay pa. Parang basta buhay pa daw yun eh. Eh nakuha na nilang formalin, napasukan naman. Bigla doon ng isa, yung bumangon. Di diniretso na nilang patayin. Hawak-hawak nila daw, sabi nga. Nag-declare kagad ng family. Yung family kagad na may sabing balsamay na. Nagmamadali sila. Dapat yung bago balsamay, mga 3 hours, 2 hours bago gamitin. Parang, yung malambot pa. Pag matigas na, saka gagamitin yan. Hindi yung isang iba, pagkakamatay lang, ibig lagi magmadali. Balsamay yan. Kahit minsan naman doktor, may nagkakamali din pag sabi, declare niya, patay. Yung alam mo, buhay naman. Kaya ang sa amin ng desisyon, sige. Sa amin ng huling sabi. Talagang dediretso namin yan. Oo. Ito talaga. Dahil sa kanya ang galing ng aking natutunan. Yung sinawala na, doon ko talaga, lahat ng sinabi niya, totoo pala. Ganito pala mangyayari. Dapat pala noon pa ay talagang hindi na ako tambay, hindi na ako dapat dapat ang sinasabi niya, ko. Sinunod ko. Kaya, tama nga pala ang sabi ng matatanda, ang pagsisisi nasa uli. Nagsisi po kayo? Oo, nagsisi ako sa mga magulang ko, yung nawala na sa akong ganito, pero sige, na magtrabaho ng pag-iibalsa mo kahit mahirap. Yung nakita kong anak ko, mga anak ko, nakikita ko nalaki, yun, doon ko talagang bumangon talaga ng gusto. Mga anak ko, saka mga magulang ko. Buhay pa nga kayo na eh. Yun, inspiration ko talaga. Unang sweldo ko, nasa 500? 500 per head. Per head? Pag talagang kinamatay yung mga aksidente, yan, may magkakamalaki kang sahod dyan, mga 1,500, 2,000 yan, 2,500. Pag minsan magtuturo ka lahat, gano'n. Mahirap kasi pagturok eh. Pag tumurok, doon lang yun, hindi mo padadali sa ugat. Doon lang yan, pag tinurokan mo yun, doon lang. Isa-isa yung tuturukan yan. Isa-isa yan. Lahat yan. Yan ang mahirap na trabaho. Turok. May silang family, gusto lang, ayaw nilang sugatan ng kanilang anak, paturok. Mas nakakaawa ang turok. Ano po ba? Kasi pag tinurok mo yan, namamaga. Paga. Di mo makikilala ang iyong kamag-anak. Yung pag wala na, pag hindi mo na tinurukan. Pwede yung lagyan mo na siya pag apog o kapeng barako, yun lang. Pag hindi siya inimbalsa mo, yun lang yung pwedeng proseso bago mo hindi siya i-imbalsa mo yun. Sa likod lang niya. Ihiga lang niya yun. Pag tinurukan mo ng formalin, nakatagal talaga siya ng 9 days. Sa burol po? Sa burol. Pero pag yung mga kaping barako at saka yung apog, 3 days, 2 days lang yun. Tinatagal niya. Mga magiging mahusay. Lahat ng nakikita ko ay talagang porsigido ko talagang itong lahat ng naisip ko. Yun, kasi natutunan ako, minsan nanonood ako ng YouTube eh. Pag sa mga YouTube yan, ganito pala, ganito. Mas nalalalo ko pang iniidihan gawin. Kung ano talaga ang ikaganda. Yun ako, pag-makeup, nag-nanood ako ng YouTube, nag-makeup. Yun. Mag-imbalming, yun din. Nakuha naman ng ugat, formalin muna una. Yan, formalin. Tapos pag naubos na to, yung laman nito, saka ka magdudugo. Ito ang gagamitin mo ng pagkikimagdudugo na. Yan. Haba to. Butasan mo sa malapit sa pusod, saka mo siya. Ito. Unang papatama mo, puso kagad eh. Puso kagad mo na unang tatamaan ito. Puso kagad. Tapos pag may labas ng dugo, saka mo siya unti-unting. Ganyan yun. Diba? Paikot yun. Simula sa pag ganyan. Hanggang pababa. Yan ang ginagamit ko.
pang normal. Ito ang pantagal na ribs. Yung ribs natin dito. Ito ang gagawin mo yun. Okay, go. Doon makikita ang mga laman loob. Ito muna. Ihiwaan mo muna siya, tapos ang balat niya. Ari mo yun. Iisi mo yun para makita mo yun. Tapos bubuka mo yun, buka. Pakakagaan ito. Yan. Paikot na yun. Doon na makikita mga laman loob. Okay. Yan ako. Yan pag mga crime scene pag ayaw pa paibalsa mo, pwede siyang i-freezer dito. Salamat sa marami kayong natutunan sa akin sa karanasan ko. Another great story was shared. From millions of better ones who can inspire us, you too can be heard. Your stories for a minute of worthy talks, cause you too are better one.